Nasa linya natin si dating Senador Antonio Trillanes IV. Isa pa sa naakusahan. Isa pa sa mga nandun sa affidavit. Senador, magandang umaga, si Joel Siweng. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo, kasamang Joel at kay Miss Weng at sa ating mga listeners. Good morning Lumalabas po doon sa affidavit, pinondohan daw po ng Kongreso ang investigasyon ng ICC dito po sa Pilipinas laban po sa dating presidente. Anong initial reaction niyo po doon, Senador? Ito po, no? I vehemently and categorically deny na tumanggap ako ng $2 million o kahit na anong halaga mula kay Saldico para daw ibigay o pasuportahan yung ICC investigation o kung para sa anumang purpose. Hindi po totoo yan. Gawa-gawa nila yan at ang intention nila dito ay para ma-discredit yung proceedings ngayon na nangyayari sa ICC. Makita nyo yung timing. Last year pa natin pinag-uusapan yung mga mali-maleta na yan. Pero ni isang chismis man lang o ugong-ugong about this ICC, wala tayong narinig. Tapos ngayon, sa lahat ng araw na ginawa ng Diyos, ginawa nila yung press ko nung Tuesday na sa gitna nitong mga nangyayari sa dahig. At kaya dahil dyan, magpa-file po tayo ng cyber libel cases against kay Baligod, kay Mike Defensor at dito sa mga 18 na umattend nitong press ko na ito. Kasi hindi natin pwedeng palagpasin na itong ginawa nila. Senator, para lang malinaw, nagkaroon ba kayo ng ugnayan o kaya ay komunikasyon kay Saldico? Nagkaroon kayo ng pagkakataon na nagkaroon ng discussion tungkol sa kung anumang bagay? Alam niyo po, si Saldico, nung bago pa siya nagtago dyan, ano yan, no? Prominent Bicolano na politician. So, ang mga Bicolano politicians po ay merong parang grupo yan may parang asosasyon yan. Opo. So, kakilala ko po, yan si Congressman Saldico, yung abogado ko ay abogado rin niya. Kumbaga, we run in the same circle. So, hindi yan krimen na makaugnayan ko sa before nangyari at pumutok itong mga issue laban sa kanya. Was there ever a time, meron pang pagkakataon, na inalok kayo ni Saldico ng anumang tulong pinansyal para po dito sa paghahabol ng kaso laban sa dating Pangulo? O sa kahit anumang purpose, Senator? Wala po. Walang ganyan. Kaya nga po sinasabi ko dito, makita nyo lang yung timing at even the flow of the press ko na ginawa nila. Meron silang mabibigat na aligasyon laban kay Presidente o kung kani-kanino man. Pero ang inuna talaga dun sa kanilang press con ay yung sa ICC. Di ba? Opo. Bakit? Bakit nila kailangan bigyan ng ano yon, importansya yon? Kasi nga dahil yun yung intention nila, na dungisan yung mga nangyayari dun sa ICC no mga panahon ngayon mga panahon na to. Nakita nyo? Tapos ito po, no? Sige po. Itong ginawa nila, by the way, let me just inform you, violation po yan ng Article 70 ng Rome Statute, yung Administration of Justice. Obstruction of justice po ang krimen nito. At hindi ako maggugulat kung pa-filean sila ng ICC mismo kasi nilagay nila yung buhay ng mga ICC investigators at lalo na yung mga testigo sa peligro dahil in-expose nila yung mga pangalan, pinicturan nila, pati yung mga testigo, pinicturan. Sabi ko nga, anong value nun? Bakit mo pipicturan yung mga testigo? Para ba ito matuntunan ng mga tropa ni Digong? Mabigat po yan. ICC po ang magkakaso nito at 5 years din ang sentensya sa mga gumagawa ng ganyan. Yung po ang tatanungin ko nga ho sana kasi nga nakita ko may mga larawan, Weng, Oo. ng mga ICC investigator. Tapos kinumpara nila yan against doon sa kasalukuyang nangyayari ngayong confirmation of charges hearing. Correct. So nandun yung sinasabing dumalo rito, nagpunta rito at para mag-imbestiga. So sinasabi ninyo, Senador, pwede silang sampahan ng kaso ng ICC ba magsasampa o sino bang partido magsasampa rito para sa kasong obstruction of justice? Sa pagkakaalam ko po, yung ICC mismo ang magpa-file niyan pagka-obstruction of justice. Meron na pong mga precedents na nangyari ng ganyan. Ganyan mismo ang ginagawa is either
ina-attempt i-harass yung mga testigo or yung mismo mga investigador. So, geto yan. Kaya nga sinasabi ko dito, kung totoo man, assuming na kung ilan dyan sa kanila ay nakapagbantay dun sa ICC na nung nandito, biruin nyo, security ka, pinapangalagaan mo yung buhay nito mga to, tapos pipicture mo, sasabihin mo yung pangalan. Bakit? What would motivate you to do that? Meron bang krimen na nilalabag? At kung talagang karumal-dumal yung pag-escort ng ICC, bakit nung, sabi nila, 2023 pa sila hanggang 2025, bakit hindi sila naglumantad nung panahon na yun at sinabing labag sa kalooban nilang magbantay nitong mga ito? Dito mo makikita ano bang intention nila. Bakit nila to ginagawa? Pero Diba? Senator, nung bang nandito yung mga ICC investigators, kayo ba ay aktibo na nakasama nila doon sa kanilang patrabaho habang nandito sila na nag-iimbestiga? Ito po, Opo. hingi ako ng paumanhin sa inyo kasi nga classified yung mga Okay. ganyang operasyon. Okay. Detrimental yan dun sa kanilang operasyon at sa buhay nila malalagay sa peligro pati yung mga testigo. Yun ang mas importante sa atin ngayon. Kailangan hindi maapektuhan yung integridad ng investigation at prosecution nitong kaso laban kay Digong sa ICC. Pero sa pagkakalita niya nung 18 sundalo do sa affidavit, yung gastos daw sa house, sa kanilang tirahan, sa kanilang mga lakad, sasakyan, pagkain, pinondohan daw do sa $2 million na supposedly napunta sa inyo. Go ahead, ito sir. po Opo. ito yung common sense dito. Opo. Kumpara ito sa mga operations dito, bakit mo kailangan mag-convert ng dollars? Di ba, kung nandito yan, di peso yung bayad, di ba? Okay. Pangalawa, ngayon kung ito naman ay para sa suhol sa kanila, naisip ba nila kung paano bibit-bitin palabas ng mga investigador yung $2 million? Alam nyo kung paano sila mag-imbento ng storya. Ganun-ganun lang. Para lang, alam mo kasi yung pag tinapo nila ito sa mga supporters nila, talagang pangahawakan ito at paniniwalaan na nila eh. And I was hoping that the media would be more circumspect dito sa pag-appreciate nito. And I appreciate, nakita nyo no, yung presentation lang sa press con. Ang sumasagot si Baligod, hindi yung mga sundalo mismo, kasi I imagine kung kayo po no, kung sinasubject nyo na ganitong questioning, yung mga sundalo na yan, mamimilipit yun. Hindi nila alam kung saan nila dudukutin at maglulubid sila ng buhangin para makapagsalita sila. Yun po yung nangyari doon. Sino nakikita nyo, Senador, ang nasa likod po nitong 18 umano yung mga tauhan ni dating Congressman Saldico na ito? Ito po, meron po kaming na-identify na nag-finance nito. Pero sasabihin ko sa inyo, generally, no, coming from the Duterte camp, ang nag-finance nitong operation na to, meron daw na ibigay na incentive dito sa mga humarap na ito, yung nag-organisa. Pero ito po, yung isang sasakyan na ginamit nung mga dating sundalo na umattend sa presscon ay nakaregister sa asawa ni Mike Defensor. So kumbaga, okay. hindi ito parang random na halika, magkita-kita tayo, mag-presscon tayo. Club Filipino yan. So may nag-reserve dyan na miyembro at pagkalatag. Tapos nakita niyo yung timing. Aside dun sa ongoing ICC proceedings, ginawa nila the day before nung EDSA People Power Anniversary. So they were hoping na yung kanilang presscon would ignite an outrage, public outrage. Pero sadly, hindi nga napansin eh. Di ba? Senator, ano po yung Kaya, incentive? ito. Ano po yung incentive na nabanggit ninyo? Pero ho ba yun? At the proper time at the proper time kasi iimbestigahan yan. Ito po, magpa-file nga ng mga iba't ibang kaso laban sa kanila, no? Pag yan ay in-interrogate, yung mga, lalo na yung mga retirees na yon, kung sino-sino ang mga nakausap ninyo, sino-sino, ano-ano yung mga pinangako, lahat yan, kakantayan, maniwala po kayo. Pabaliktad yan. Haharap ka po sa Senado kapag nag-imbestiga na yung mga dati niyong kasamahan doon. Lalo na.
Di ho ba? So, yun ang ano doon. Yun ang magiging problema nila dyan. Nakita nyo si Baligod nga, kahapon sa isang interview, binawi na nagbigay daw ng $2 million. Oo, sa akin, okay, doon sa ICC. Ay, nasa Binawi niya na. nasa affidavit po Although yun. unsigned daw yung affidavit, di ba? unsigned yung Kaya nga. affidavit, Oo, pero doon sa interview niya, sabi niya wala yan doon sa affidavit, tapos kaya nga iniipit siya ng mga nag-i-interview sa kanya na taga-media. Kaya hindi to pwedeng lulusot eh. Okay. Pag nakausap niyo siya, na-interview niyo siya, i-deny niya na yung $2 million. Kasi Okay. dininay niya na kahapon eh. Doon sa napanood kong interview Pero niya. itutuloy niyo po ang kaso. Oo. Okay. Wala nang bawian to. Okay. Para magtanda, hindi pwede. Kasi marami nang napaniwala eh. Opo. Maraming siniraan. Okay. Yun po. Sige po. Attorney, Senator, thank you. Senador, salamat to. Thank you po you. sa Good inyo. morning. Maraming po. salamat po sa inyo. Good morning, Kasama sir. Joel at Miss Weng.